Sa ibang balita, mas pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan nito para masugpo ang terorismo. Bukod sa pakipagbakbakan, sumailalim sa pagsasanay ang ilang sundalo para malaman kung ano ang dapat gawin sa panahon ng chemical at biological attack. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Handang-handa na ang Armed Forces of the Philippines sa pagtugon ng kakaibang pag-atake ng terorismo sa bansa. Bumuo ng bagong unit ang Army para rito na kung saan 4 na buwan pa lamang sila nagsasanay para sa chemical, biological, radiological, nuclear at explosives o CBRNE. Ipinakita ng CBRNE Platoon Unit kung papaano rumesponde sa isang biological attack. Dito ay pinakita ang kakaibang klaseng pagtugon gamit ang mga protective na damit na gawa sa goma. Its capability to detect narcotics, explosives, and chemical agents, and other toxic chemical, industrial chemicals. From the vehicle to the location. Sa unang senaryo ay unang ipinakita na decoy lang pala ang pag-iwan ng isang pampasabog malapit sa mga nakaparadang sasakyan. Pero may isa pa palang mas matinding pag-atake malapit sa pinangyarihan ng naunang pagsabog. When suddenly, few steps away, an explosion occurred. The blast overpressure causes the personnel to become fatalities. They are struggling to breathe. At ito naman ang kinumpirma ng CBRN unit na isang chemical attack ang nangyari. Dito na nagpakitang gilas ang Army Support Command gamit ang ibang klaseng teknolohiya at maging ang mga gamit pang-responde. Ibinahagi nila sa mga opisyal at publiko ang bawat hakbang papaano tumugon sa naturang pag-atake hanggang sa papaano tutulungan ang mga nabiktima ng chemical attack. Ayon kay Major General Danilo Servando, ang isang platoon ng CBRN unit ay maaaring i-deploy sa anumang parte ng bansa para tumugon sa isang biological attack. Anya, hindi huli ang Pilipinas sa mga makabagong klase ng pag-atake ng terorismo. Kaya naman sinisimulan na nila ito upang mapaigting pa ang kanilang kapabilidad. The start of building up our own capability, and we have started it and we will improve on it. We will come up with a bigger unit, and we will acquire more equipment to improve the capability of this unit. How many ba, sir? Well, we need to have this capability to address whatever situation or scenarios as far as CBRNE is concerned, and other countries have developed this capability. And we should be in step with the developments as far as threats is concerned. Napahanga naman ng militar si Kevin Salim, ang Managing Director ng Smart Technology na nagbigay ng gamit sa kanilang demonstration sa Campo Aguinaldo. Dagdag pa ni Salim, kailangan lang nilang dagdagan ang kanilang tauhan at ipagpatuloy ang pagsasanay upang malaman pa ang ibang klaseng pag-atake ng terorismo. I think they did fantastically. The organization was fantastic. They did the right SOP according to the international guidelines as well. So overall, it was a very fantastic performance. Especially, it's only 4 months old team. It's become more and more apparent. We can see from the latest newsline in the and many of the countries still have a stockpile of chemical warfare agent as well. From the terrorist point of view. They're always looking for new methods to attack us. When we become starting more aware on explosive sectors, they start looking at the other market, for example, anthrax and other biological and chemical substances as well. Capability demonstration na ginawa ng militar ay balak nilang bumili pa ng karagdagang gamit para sa mga biological attack. Para sa telebisyon ng bayan, Waywaya Macalma.